Oh, heto na. Ilalabas daw ni Ombudsman Boying Rebulya ang mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN under his office. Sa ikatlong linggo ng Oktubre, maglalabas daw si Rebulya ng isang memorandum para pagbigyang muli ang publiko na maka-access ng mga SALN ng mga government officials. Ibig sabihin, babalik ta rin ng order ni Rebulya ang memorandum ni dating Ombudsman Samuel Martires na nag-restrict ng public access sa mga SALN. Bakit nga ba mahalaga ang mga SALN? Ang SALN po kasi ang dokumentong naglalaman ng summary ng wealth o pagmamay-ari ng isang government official or employee. Required po itong isubmit under Republic Act No. 6713 or Code of Conduct para sa mga taga-gobyerno. Ang purpose ng pagpa-file po ng SALN ay para makita kung honest ba ang pamumuhay ng mga taga-gobyerno at kung may red flag ba doon sa kanilang mga properties. Dapat po kasi yung mga properties o ari-arian ng mga taga-gobyerno ay naayon lang doon sa kinikita nila. Ito pong mga SALN ay isinasubmit ng mga taga-gobyerno sa mga government branches na nakasasakop sa kanila. At ideally, dito po sa mga government branches na ito, katulad ng executive, legislative at judiciary, ay pwedeng i-request o makakuha ng copy ng SALN dahil public documents po ang mga ito. Pero historically, ay mahirap kumuha o hindi talaga nakakakuha ng kopya ng SALN mula sa mga opisinang ito unless ibigay mismo ng may-ari. Kaya dati, dito po malaki ang tulong ng ombudsman noon. Wala man silang kopya ng lahat ng SALN ng lahat ng taga-gobyerno. Yung kopya po ng mga SALN ng presidente, vice president at head po ng mga constitutional bodies ay ibinibigay noon ng ombudsman. Ito lang po kasi yung mga SALN na sakop ng opisinang ito. Kaso, nahinto po yung pagbibigay ng kopya ng mga SALN na ito by 2018 nung inappoint ni Duterte si former Ombudsman Samuel Martires. Dagdag ko lang din, ito pong Martires time na memorandum ay ginagamit na rin po ngayon ng ibang offices para i-deny yung mga SALN request. Kumbaga, nakahanap po ng way ang mga government offices para i-deny yung SALN request kahit hindi naman dapat applicable sa kanila itong memorandum ni Martires. Balik tayo kay Rebulya. Ang sabi niya ay magiging available ang mga SALN kapag napirmahan na at nailabas niya na yung bagong memorandum. May mga impormasyon lang daw na tatanggalin doon sa mga SALN na ilalabas for privacy and security purposes. In addition, bukod po dito sa SALN, sabi ni Rebulya ay uutusan niyang muli ang mga tauhan niya sa Office of the Ombudsman na magsagawa ng lifestyle checks sa mga taga-gobyerno. For now, welcome development po ang pagbubukas muli ng mga SALN at pagbabalik ng lifestyle check sa gobyerno dahil mga mechanism po ito laban sa korupsyon. At bare minimum ito dahil bahagi ito ng trabaho ng ombudsman bilang top anti-corruption fighter ng Pilipinas. Ngayon, ang need nating bantayan ay kung ano ang mga impormasyon na i-redact or tatanggalin sa SALN at kung magiging madali po ba ang proseso ng pagre-request ng mga SALN. For more of these, please download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel.